Hi guys! Hello! Yan. So, ulit guys share ko lang yung ating video, no? Sa ating group, tsaka speed. Pakishare nyo na rin po guys, no? Sa inyong group, tsaka sa inyong newsfeed para meron din pong makapanood, no? Dali po guys. Saglit po. Share po natin ating video para may makapanood din, no? Share natin ang ating video para may makapanood din. Yan. Share natin sa ating newsfeed. Yan. Okay. Okay. Share po natin ang ating video. Saglit po guys Share lang natin. Okay, share lang natin ang ating video. Share natin ang ating video. Okay. Share ko lang guys sa page. Yan, sa aking page. Sandali Share lang natin sa ating page ang ating video. Ang ating video, share lang natin sa ating page. Yan, share lang natin. Yan. Okay. Kayo din po, baka gusto niyo share ang ating video, no? Bago tayo mag-start, no? Paki-share na rin po. Yan. Okay. Dalawa, mga lima. Share ko lang sa 5. 3. 4. 5. Yan. Okay. Yan. Okay na. Tapos share ko lang sa dalawang kaibigan ko sa Messenger. Tapos start na tayo. Yan. Okay. Share lang natin na Messenger. Okay. 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 Yan. Okay. Okay, tapos na. Yan, so start na tayo guys, no? Yan na. Hello po, kamusta po kayo? Kamusta kayo, Ark? Yan, hi din sa iyo, Ark. At kamusta kayo, Ricardo Amado? Yan, marami pong salamat sa pag-drop by sa ating live, no? So, marami po tayong pag-uusapan ngayon sa ating live. Pero syempre, bagong lahat ay mag-flex po muna tayo, no? Bago po ang lahat. Ang lingkod, hello po. Hello din po sa inyo, ang lingkod. Marami pong salamat sa inyong pag-drop by dito po sa ating live, no? So, maraming pong salamat, no? So, bago ang lahat, bago tayo magpunta sa ating pinaka-main topic, no? Siyempre, flexing, yan, mga good governance, no? Flex muna natin ito. So, ano ba itong nangyayari na to? Flex natin. Yan, okay. Flex lang natin. Yan. So, ano po ba to? Ano po ba yung nangyayaring ito, mga kababayan, sa ating piniflex? Ito po ay patuloy po na paglilinis, no, ng mga kalsada, ng mga streets, no? Dito po yan sa Caloocan City, mga kaibigan, na under the directive of Caloocan City Mayor Along Malapitan, no? Patuloy po ang paglilinis sa mga kalsada ng Caloocan City
Ito po ay winawalis, syempre, ilalagyan ng soap, no, para matanggal po kung ano man yung mga dumi-dumi, winawalisan, tinatanggal po ang basura under the directive of Mayor Along Malapitan. Dahil si Mayor Along Malapitan po ay gusto po niya ngayong panatilihin ang kalinisan, no, sa Caloocan City, at para mas maging maayos, maaliwalas ang komunidad sa Caloocan City. Yan po mga kaibigan ang ginagawa ngayon ng butihing Mayor Along Malapitan sa Caloocan City. Yan. So, hindi lamang po yan mga kaibigan, no? Nakita po natin yung mga ginawa, no? Yung mga nakakaraan na yung mga creek sa Caloocan City ay talagang pinapalinis, no? At yung mga basura ay pinapatanggal at pinapalinis, no, ni Mayor Along Malapitan, no? Yan po mga kaibigan. Yan. Okay. So, tiniplex lang po natin ito mga kaibigan, no? Isa pa guys, no? Ito pang tiniplex natin ngayon ay ito pong yan nga po, no, nung linggo po ay naging makabuluhan yung natapos, no, na linggo, mga kaibigan, para sa mga batang kangkalo. Yan. Ito po mga kaibigan ay marami po mga ginawa, no, ang butihing mayor. Katulad na lang po ng ito, yung pakikipag-usap niya sa mga barangay, no? Mga iba-iba pong mga barangay ng Caloocan City para sila ay tanungin personally kung ano ang mga kailangan ng mga bawat barangay, no? At pagkatapos mga kaibigan ay eto, kinilala ng ating People's Law Enforcement Board, PLEB, ang kabuang 19 kapulisan mula sa Northern District Anti-Cybercrime Team para sa kanilang dedication sa napangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng ating kababayan. Bukod sa pinaigting na police visibility sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at pagresponde sa mga pangailangan ng ating mga kababayan, maraming pulis din po ang tumugon sa mga krimen na ginagawa online. Patunay lamang po ito na walang puwang ang anumang uri ng krimen sa lungsod ng Caloocan. So congratulations sa mga awardees yan. So may mga nabigyan po ng awards, no, ng mga kapulisan natin yan dito po sa Caloocan City. So mas pinaigting po ang pagpapalaganap, no, ng mga kapulisan sa buo pong Caloocan City. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, di ba, na-flex ko na minsan po sa aking buhay, nung dalaga pa ako, ay napatira ako sa Caloocan City. At during that time ay medyo notorious po ang Caloocan, no, na talaga namang nakakatakot. Pero eto nga po nung itong month lang na to ay bumalik po ako sa Caloocan City. At yun nga, sabi ko, uy, marami nang pinagbago dito mga kaibigan, no? At saka nakita ko nung ako'y naglalakad, maayos, maaliwalas na, parang iba na, no? Iba yung aura, no, sa Caloocan. Maayos, malinis, at saka mukhang hindi na katulad dati na notorious, no? Maraming mga, pag naglalakad ka, may mga snatcher, may magnanakaw, no? May mga kriminalidad, may kriminal, pero ngayon ay maaliwalas po, maganda po, no? So, ito po mga kaibigan, ayon yan sa direktiba ng ating butihing Mayor Along Malapitan, no? So, ito rin, pinangunahan din, no, ni Along Malapitan yung panunumpa ng mga student organization at faculty club ng Tala High School na ginanap kasabay ng kanilang State of the School Address or SONA. Tulad po ng sinabi ko, mahalaga ang nagkakaisa ang pamahalaang lungsod, ang mga paaralan at mga magulang sa pagtataguyod ng direksyon papunta sa mabuting kinabukasan para sa bawat batang kakalo. Mananatili pong bukas ang aming tanggapan para tugunan ang bawat pangailangan ng ating mga mag-aaral at guro. So yan po mga kaibigan, yan yung mga kanilang mga picture, no? Yan. So,
Marami pa po, no, na mga ginawa po. Meron din po mga job fair, no, mega job fair sa 5th floor ng SM City Grand Central. Libo-libong oportunidad ang hatid natin, katuwang ang iba't ibang pribadong kumpanya. Siyempre mga kaibigan, no, maiiwasan po ang krimen sa isang LGU, sa isang lugar, no, sa isang syudad, kung merong trabaho ang bawat tao. Kaya naman po, dumadami ang kriminalidad, may mga magnanakaw, may mga snatcher, kasi dahil po walang trabaho. Kaya ito po, aim po ni Mayor Along Malapitan na ang mga taga-Caloocan ay magkaroon talaga ng trabaho. Lalong-lalo na yung mga kabataan natin, mga kaibigan, ng mga bagong graduate na kesa tumambay ay magkaroon na lang ng trabaho para maiwasan yung mga pagtambay-tambay sa kanto, tapos nadadala sila sa mga masasamang mga barkada, no? So ito po, maganda po yung ginawa ng ating butihing Mayor Along Malapitan. Tapos maganda rin to mga kaibigan dahil kanya din pong sinuportahan yung cultural affairs and tourism, mga kaibigan, no, ng Caloocan City sa pamagitan ng pagdaraos ng matagumpay na Festive Aliwan 2025. Yan, at nagkaroon nga po ng mga iba't ibang mga palabas at may mga awarding po, no? Yan, so kumbaga mga kaibigan, sa isang syudad, kailangan po talaga ito dahil dito po na-hone yung mga talents, no, ng ating mga kabataan, at ito rin po ay nakakatulong sa ating turismo, no, sa turismo po ng Caloocan City. At kapag may mga ganitong activities, active po yung ating mga kabataan, at ito ay maglalayo sa kanila, no, sa mga masasamang mga impluwensya, sa mga bawal na gamot at mga, alam mo na, mga masasamang impluwensya. Kaya mahalaga po din itong mga ganitong klaseng aktibidades. So kudos po kay Mayor Along Malapitan sa kanya pong mga inisyatiba dito sa kanyang syudad. Tapos meron pa pong anti-rabies vaccination, mga kaibigan, no? Ginanap po ito ng September 15, no, sa Barangay 143 Hall, Barangay 79, Barangay 176A, Phase 1 Package Formula Covered Court. Marami pa pong iba, no, mga kaibigan. Ito po, mahalaga po ito kasi syempre meron tayong mga alagang pusa, aso. So kapag mahal din po mahal yung mga ganito, no, yung mga anti-rabies, mahal din. So kapag merong mga libre, no, na mga anti-rabies ay ginagrab po natin ito. At mahalaga po ito dahil para po mapangalagaan natin yung ating mga sarili, kasi kahit na mga pets natin yan, minsan nakakagawa sila ng hindi maganda kapag yung nakikipagharutan, no? So yan po mga kaibigan. Isa po yan sa mga ginawa, no, ng butihing Mayor Along Malapitan. Tapos meron ding medical mission, dental mission, sagip mata, mobile x-ray, may mga pang-laboratory, kaibigan, no, yan po. So tuloy-tuloy ang paghahanda ng libreng serbisyong medikal para sa mga mas maayos na kalusugan sa mga batang kankalo. Medical mission, consultation at gamot, dental mission, sagip mata, chest x-ray, electrocardiogram, laboratory, complete blood count, fasting blood sugar, libreng gupit. So yun po mga kaibigan, lahat po yan para sa mga batang kankalo. Yan. So mga kaibigan, palakpakan po natin si Mayor Along Malapitan sa kanyang ginagawa po dito sa kanyang lugar sa Caloocan City. Yan, maraming pong salamat. Oy, kamusta? Si Ami Rusul. Ami Rusul, maraming salamat sa iyong pag-drop by. Salamat din kay Christopher Sondrita. Yan, tradisyon na natin mga Pinoy na may tambay kahit saang sulok ka sa probinsya o syudad. Yan, sabi po ni Christopher Sondrita. Yan. So, sabi ni Christopher Sondrita, try mo maglakad madam na may dalang mamahaling gamit. Ewan ko ba kung walang krimen. Naku!
Alam mo, Christopher Sondrita, no? Ito sasabihin ko sa'yo, madalas na akong umuwi ng gabi, no? Minsan madaling araw, no? Yung ako na lang mag-isa. Kasi yung kapag merong mga event, no? Si PBBM, di ba, nagko-cover kami, no? Ko-cover kami ng event ni PBBM. Tapos, syempre, nakakauwi. Gabi na, lalo na kapag yung Ilocos Norte, pupunta ng Ilocos Norte, uuwi kami. Minsan darating kami sa destination na syempre sa Malacanang. Minsan doon kami magda-drop by sa Malacanang, no? So, alauna ng madaling araw, tapos magbibiyahe ako pauwi dito papunta sa amin. Malayo pa ako, Cavite pa. So, wala nang mga tao, maglalakad ka, no? Siyempre, sasakay pa ako, punta pa ako, magsasakay ng bus. Minsan, pag wala ka naman sakay ng bus, mag-aangkas ka na lang, mabuti na lang, 24/7, yung mga angkas, yung mga move-it, no? So, yan, tapos pagdating sa, siyempre, maglalakad pa. Wala namang krimen, di ba? Kahit nandito na ako sa Cavite, wala namang krimen, wala namang snatcher. O, tapos hawak-hawak ko pa cellphone ko. Wala naman, no? So, mas nakakatakot. Sa totoo lang ito sabihin ko sa inyo, mas nakakatakot sa panahon nung past administration. Nakakatakot nung talaga maglakad. Bakit? Kasi noon, sa past administration, ang daming krimen. Kabi-kabila, may bumabagsak doon, may babagsak dito, mayroon daw natsuchugi, kabi-kabila. At take note ang mga kriminal noon naka-uniforme. Kasi 'di ba, ginawa ni Duterte na mga kriminal ang mga kapulisan natin sa panahon niya. Pinagchuchugi yung mga kababayan natin na wala namang mga kinalaman sa ipinagbabawal na substances, 'di ba? Andiyan yung pagkakamalan ka na yung kapag gusto nilang kumota, kasi meron silang quota system na bibigyan sila ng 1,000,000, bibigyan sila ng 500,000, bibigyan sila ng bayad kapag nakakakota. So gagawin nila para makakota ay magtuturo sila ngayon kapag may nakita silang naglalakad, gabi na naglalakad. Igaganon nila pagkatapos lalagyan nila ng tanim sachet ng ipinagbabawal na substance. Tapos may dala-dala sila palagi na 38 caliber, ilalagay nila sa kabilang kamay. Tapos sasabihin nila, yan ay suspect. Yan ay bangag. Pero ang totoo, wala namang kinalaman sa illegal na substances. Di ba? Yan yung ginagawa noon ni kalakaran. At sino ang yan? Sino ang nag-expose? Yung mga pulis din. Sila rin ang nag-expose niyan sa Quadcom na ganyan daw ang ginagawa ng mga kapulisan noon. Palagi kapag sila umaalis sa gabi, kapag sila ay may mga operation, may dala-dala sila laging 38 caliber. Kasi yun ang kanilang tinatanim. At lagi silang may dala-dalang sachet ng illegal na substance para pangtanim. Kasi kapag hindi naman bangag, wala naman silang makitang ebidensya, tataniman nila para sabihin, para i-justify na, ay bangag yan. O kita niyo may ebidensya o nanlaban. Yan po ang ginagawa noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nakakatakot talaga noon lumabas ng bahay, no? Sobrang nakakatakot. At isa pa kahit nasa loob ka na ng bahay, ay anong ginagawa ng mga kapulisan mo? Pupuntahan, sisipain yung pintuan. Pagkatapos, kumakain yung pamilya kasama yung target nila na nasa listahan. Pagkatapos, ichuchugi. Nakikita ng mga anak. Trauma ang nangyari. Ang mga anak, mga maliliit na bata na trauma. At take note, walang mga patawad kahit nakasama ng suspect yung kanyang anak na 3 years old. Ginanon, nadamay pati yung bata. The youngest na biktima, ng AJK. Yung pinaka bata na nabiktima ng AJK, si Micah, 3 taong gulang.
take note mga kaibigan na 3 taong gulang, ang daming bata na tsugi sa panahon ni Duterte dahil sa kanyang war on drugs na peke. At yung mga pinagtsugi, anong sabi ng mga nag-imbestiga? Puro mahihirap. Oh, yung mga natutumba daw, puro madudumi ang paa, nakatsinelas, mga payat na payat. Yung mga damit ay mga butas-butas, mga bagsak ang katawan, mahalata mo na kulang sa nutrisyon, kulang sa pagkain. Yung mga pinupuntahan, Tondo, Pala, Caloocan, Bagong Silang,